At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral sa aklat ng Tiga-Roma sa Kapitulo 9 po tayo. Tapos po natin noong nakaraan yung 29 at ituloy po natin yung 4 na talata sa 30 hanggang 33. Kaya pangunahan ko po ang pagbasa at dalangin niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sinasabi sa talatang 30 ng Kapitulo 9 ng Roma, dito sinasabi, ano ang ating sasabihin na ang mga hintil na hindi nangagsisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa makatuwid bagay ng katuwiran sa pananampalataya. Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Gaya ng nasusulat, narito inilagay ko sa Sion ang batong katitisuran, ang batong pambuwal. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya hanggang po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya kung ibabalik natin sa talatang 30, dito nga sinasabi, ano ang ating sasabihin na ang mga hintil na hindi nagsisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran? Tayo po'y mga hintil, tayo po'y mga hindi kabilang sa Israel, ay tayo sinasabi dito na hindi nagsisunod sa katuwiran, ay tayo po'y nagkamit ng katuwiran sa makatuwid bagay sa katuwiran sa pananampalataya. Nabagat nung una po tayo ay hindi kabilang sa bansang Israel, pero sa ating pong pananampalataya ay tayo po ay nagkamit ng katuwiran. Sapagkat ito po ay sinabi na ng ating dito sa aklat ni Mateo na ang mga hintil ay sa kanya magsisiasa. Ngayon nga po ang sinasabi sa aklat ni Mateo sa Kapitulo 12, ang ating sisimulan sa talatang 17, ay ganito po ang sinasabi. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, narito ang lingkod ko na aking hinirang at minahal ko na kinalugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghukom sa mga hintil. Hindi siya makikipagtalo, ni sisigaw, ni marinig man ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babalin ang tambong gapok at hindi papatayin ang timsim na umuusok hanggang sa mapagtagumpayan ang paghukom. At aasa sa kanyang pangalan ang mga hintil. Yun na nga po ang sinasabi sa ating pong Panginoong Jesucristo, sa kanya po aasa ang mga hintil. At tinutukoy nga po dito sa mga talatang iyan ay ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon ay tayo po ay nagkamit ng katuwiran. Sapagkat dito nga po ay binigay si Pablo na siyang pinaka ilaw ng mga hintil. Kaya nga, nung pong si Pablo ay nangangaral sa mga Hudyo, ito po lagi kong binabasa sa inyo, dito sa Gawa 13, sa 47, na sinabi nga ni Pablo, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaligtas hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa po sa buong sanlibutan. Kaya nga po ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kaya nga po sabi ni Pablo, upang ikaw ay maging sa ikaligtas hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at nilwalhati ang salita ng Diyos. At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa ating pong pananampalataya
ay tayo po ay sa Kanya, sa ating Panginoon nagsisiasa, sapagkat siya po ang ating nasampalatayanan. Na yun nga po sabi sa Gawa 14 na yun po sinabi na kung paano binuksan ni Pablo sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Dito po sa Gawa 14:27 na sinasabi, at nang sila'y magsidating at matipon ang mga iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At kung paano binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Yun nga po. Yun po ay binuksan sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. At dito sa Gawa 13 uli, 49, na sinasabi, at lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Yung nga po, lumaganap na ang salita ng Diyos sa buong lupain. Sapagkat binuksan na nga po ang binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Kaya nga po, ulit natin yung 30, sinasabi, ano ang ating sasabihin na ang mga hintil na hindi nagsisunod sa katuwiran, kahit nung po una tayo ay walang Diyos sa sanlibutan, hindi tayo kabilang sa bansa. Ngayon po tayo nagkamit ng awa. Tayo na po, sapagkat pinangaral po sa atin ang Ebanghelyo, binuksan sa atin ang pintuan ng pananampalataya. Kaya sa ating pong pananampalataya na sinasabi ay nagkamit ng katuwiran sa makatuwid bagay sa katuwiran sa pananampalataya. Sapagkat wala pong ibang katuwiran ng Diyos upang ang tao'y maligtas, kundi po ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon nga po ang sinasabi sa Roma Kapitulo 3, sa talatang 21 na sinasabi, datapwat ngayon bukod sa kautusan ay pinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa mga bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa lahat ng mga nagsampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Maging Hudyo, maging Hintil, maging Israel, lahat po ng sasampalataya. Yan po ang katuwiran ng Diyos upang ang tao'y maligtas na masampalataya na natin ang Ebanghelyo na sinasabi dito sa Roma Kapitulo 1, 16 at 17, kaya dito sinasabi sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Yung pong Griego ay tumutukoy po sa mga hintil. Sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Nagaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pong mga ganap. Yung po, tayo po'y mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga sabi pa ni Pablo, hanggang sa dumating ang kanyang pagpanaw, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya sa ating pong paglakad, sa ating pananampalataya, yung po'y iingatan natin ang ating pananampalataya. Sapagkat yan lang po ang katuwiran ng Diyos upang ang tao'y maligtas, ang pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat wala pong pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas, kundi po sa pangalan lang po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ituloy natin sa 31 at sa 32. Dito ay sinasabi, datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Hindi po umabot ang Israel. Diyan po sa kautusan na sinasabi na ang kautusan ng ang katuwiran po ng Diyos sa mga bagay ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi, yung 31,
Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Hindi po sila umabot. Bakit? Sabi, sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ayon sa mga gaway sila'y natisod sa batong katitisuran. Hindi po nila natanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yan pong ebanghelyo noong paman ay ipinangaral na sa kanila. Maging sa atin, ang sabi nga dito sa Hebreo Kapitulo 4, sa talatang 2, dito po sinabi, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Yun po ang ibig sabihin ng mabubuting balita, ay yun po yung ebanghelyo. Gaya rin naman nila, yung pong Israel. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Hindi po nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Bakit? Sabi, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Pagka po tayo makikinig ng salita ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos, dapat po ay tayo'y may kalakip na pananampalataya. Kaya nga, ang Israel, kaya nga sabi, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Kaya nga, ang sabi dito sa Hebreo 11, talatang 6, kaya nga sabi, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugod-lugod sa Diyos. Kung tayo walang hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya'y tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya nga, yun nga po ang sinasabi dito, sabi nga sa 31, ulitin ko, datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Hindi po sila umabot sa kautusan ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila'y natisod sa batong katitisuran. Kaya nga itong Roma 10, talatang 16, kaya nga sabi dito ni Pablo, Roma 10:16, sabi, datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Hindi po silang lahat. Yan po mga Hudyo, yan mga Israel. Hindi po sila nakinig. Sabi, datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinabi ni Isayas, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming balita? Sino ang maniniwala sa aming balita? Mga kawan, hindi po sila nakinig. Hindi po lahat. Kaya nga sabi, kung ang bilang man ang anak ni Israel ay maging buhangin sa dagat, ay nalalabilang ang maligtas. Sapagkat hindi nga po silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Kaya nga sabi, sapagkat sinabi ni Isayas, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming balita? Kung matatandaan po natin, si Ezekiel ng utusan ng Diyos na sa Israel ay ganito po ang sabi sa Ezekiel Kapitulo 2, ang sabi ng Diyos kay Ezekiel ay ganito sa 2:7. At iyong sasalitain ang aking salita sa kanila. Ito po sabi kay Ezekiel. Sa didinggin o itatakwil man. Kaya dapat po nating ipangaral o salitain ang salita ng Diyos. Kahit dito sa atin. Kaya nga sabi ng Diyos kay Ezekiel, at iyong sasalitain ang aking salita sa kanila. Sa didinggin o itatakwil man
sapagkat sila'y totoong mapaghimaksik. Ay kaya at dito pa rin sa Ezekiel Kapitulo 3, talatang 27, kaya nga sabi ng Diyos kay Ezekiel, ngunit pag ako'y nakikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig at iyong sasabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, siyang nakikinig ay makinig. Yan. At ang nagtatakwil ay magtakwil sapagkat siya'y mapaghimaksik ng sambahayan. Kaya nga sa atin din po, kaya ako pagkakon, pinangangaral ko rin, kung sa didinggin, o isa, sabi nga sa didinggin, o itatakwil mo, pero kailangan pong marinig nila ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Sapagkat ganito, sabi dito sa Ezekiel 3:27, ganito ang sabi ng Panginoon, siyang makinig ay makinig. Basta kung sinong makinig ay makinig. Ang magtakwil ay magtakwil. Kung itakwil man nila, pero at least nakapakinig sila ng salita ng ating Panginoon, na ipangaral natin ang Ebanghelyo. Kung sa itatakwil o sa dindigin o itatakwil man. Sapagkat may sabi po ang ating Panginoon Jesucristo dito sa Juan Kapitulo 12 sa talatang 48. Kaya nga po sina Pablo, ano sabi niya? Kailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong hinahatulan na kayo hindi karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Pero at least naipangaral, nakarinig sila ng salita. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo dito sa Juan 12:48 ay sinasabi, ang nagtatakwil sa akin, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, yung pong ay tumanggap ng pananalita, ay meron isang hahatol sa kanya. Ano po yun? Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Hindi tayo nakinig Ipinangaral na ang Ebanghelyo. Hindi pa rin tayo nakinig. Ay sabi nga, yan din po ang hahatol sa huling araw. Alalahanin po natin sa ating pag-aaral, tayo po'y nasa 3 araw na. Anong sabi sa Oseas 6:2? At sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. Kaya po tayo'y nasa huling araw na. Dito lang po, sa paglakad sa huling araw ay wala lang pong talagang makakaalam. Siya po'y darating sa oras na hindi nating iniisip. Yan po ang sabi sa banal na kasulatan. Kaya tayo po'y mag-iingat sa ating lakad sa pananampalataya. Kaya ganyan din po ang nangyari sa Israel, sa ating pinag-aaralan, sabi sa 31, datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusan yan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala pong kalakip na pananampalataya ang mga nakarinig. Hindi po natanggap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kundi ayon sa mga gaway, sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Sila po'y natisod sa batong katitisuran. Kaya dito sinasabi sa unang Korinto Kapitulo 1 sa talatang 23, dito sinasabi ni Pablo, datapwat ang aming pinangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Nga po ang pinangaral ang Kristo. Yun po yung ang pinangaral nga po na yung Ebanghelyo, kung paano po ang Kristo ay napako sa krus.
Sabi, datapwat ang aming pinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran. Doon po sila natisod. At sa mga Hintil ay kamangmangan. Kaya nga sabi, ang makinig ay makinig, ang magtakwil ay magtakwil. Sapagkat yan din po ang hahatol sa atin sa huling araw. Na yan pong salita ng Diyos na kung hindi tayo nakinig sa ating Panginoon. Kaya nga yung ating pinag-aaralan na nga sinasabi, sila'y nangatisod sa batong katisuran. Sapagkat iyan nga po ang ating Kristo na sinasabi, datapot ang aming pinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa Hudyo ay katitisuran at sa Hintil ay kamangmangan. Sapagkat meron pa rin pong sinasabi dito sa kapitulo sa unang Pedro, kapitulo 2, sa talatang 6 hanggang 8 ay dinatabi ni Pedro, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok. Ulitin ko po. Narito ang aking inilagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo. Hirang mahalaga. Sabi po, ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Yung nga po yung ating Panginoon Kristo. Sa inyo ngang nananampalataya, siya ay mahalaga sa atin po na ating nasampalatayanan, na ating natanggap. Siya po ay mahalaga. Sabi, sa inyo ngang nananampalataya, siya ay mahalaga. Datapos sa hindi nananampalataya, yun po sa hindi nasampalatayanan. Sabi, ang batong itinakwil ng nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulong sa panulok. Siyang naging pangulo sa panulok. Kaya nga sabi sa 8, batong katitisuran at bato na pangbuwal. Yan po ang ating Kristo. Siya po ang batong katitisuran at bato na pangbuwal. Sapagkat sila'y nanatitisod sa salita. Doon po sila natitisod sa salita. Sa salita po ng ating Kristo. Palibhasay mga suwail. Ang sabi, na dito rin naman sila itinalaga. Kaya kung tayo'y sa ating nananampalataya, ang sabi sa 7, sa inyong nananampalataya, siya'y mahalaga. Sa atin po, siya po'y mahalaga. Datapos sa hindi nananampalataya. Ang sabi, ang batong itinakwil ng nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. At batong katitisuran at bato na pambuwal. Sapagkat sila'y natitisod sa salita, palibhasay mga suwail, na dito naman sila'y itinalaga. Kung ayaw po nating tanggapin ang salita ng Panginoon, ay nasa sa atin. Yan po ang hatol sa inyo sa huling araw. Kaya nga sabi, ang makinig ay makinig, ang magtakwil ay magtakwil. At yan din po ang hatol. Ulitin po natin ang Juan kapitulo 12 talatang 48 na sabi, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay merong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Hindi po tayo nakinig. Kaya yan din po ang hahatol sa atin sa huling araw. Kaya sa 33 na sinasabi, gaya ng nasusulat, narito, ilagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at ang batong pambuwal. Ilagay na nga po niya
ang batong katitisuran, at ang batong pambuwal. Yan po ang ating Panginoong Kristo. Sa ating nananampalataya, siya'y mahalaga. Sa mga hindi nagsisasampalataya, ay yan po ang sa kanila batong pambuwal. Nagyari naman sila itinalaga. Ay diyan po kayo nakatalaga. Kaya anong sabi? Ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Yung lahat po ng sasampalataya, yun po ay hindi mapapahiya. Sa Roma 10:11, na sabi, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Hindi po mapapahiya kung ating po masampalatayanan ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 12, sapagkat walang pagkakaiba, 10:12 ng Roma, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Siya na po ang Panginoon ng lahat, maging Hudyo, maging Griego, maging yung mga hintil. At tayo po ay sumampalataya, siya po ang ating Panginoon. Sabi, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Yan lang po ang sabi nga dito sa unang Pedro 3:12. Ang sabi nga, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, ang kanyang pakinig ay sa kanilang at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya nga, sabi nga sa ating binasa, mayaman siya sa lahat ng sa kanya nagsisitawag. Pero ito po ay doon sa nagsisampalataya. Yung pong tunay na may pananampalataya. Sapagkat, lagi pong sinasabi sa inyo, marami pong banggit ng pananampalataya sa banal na kasulatan na ating mababasa. May sinasabi po diyang hidwang pananampalataya, paimbabaw na pananampalataya, pakunwaring pananampalataya, maling pananampalataya, pananampalatayang walang kabuluhan, at yung pong sakdal na pananampalataya. Kaya nga tayo po ay ating pag-aralan, sapagkat nga sinasabi ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ay saan ba kayong pananampalataya nandoon? Sapagkat yan pong sinasabing hidwang pananampalataya, paimbabaw, pakunwari, yan po yung ating mababasa dito sa banal na kasulatan. Yan pong tatlong yan, kung ating pag-aaralan, yung pong hidwa, paimbabaw, pakunwaring na pananampalataya, yun po yung sinasabi sa aklat ni Tito. Sa Tito, Kapitulo 1, sa talatang 16, dito may sinasabi si Pablo kay Tito, sabi, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Yan po yung mga nagpapanggap. Mga pakunwaring pananampalataya. Hidwa, paimbabaw. Kaya nga sabi dito, 1:16 ng Tito, sila'y nagpapanggap na nakikilala ng Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Pero iba po ang ating makikita sa kanilang mga gawa. Ano po yun? Sabi, palibasay mga malulupit at mga masuwayin. Sasabihin, ako'y nananampalataya. Pagka kaharapang maraming tao, iba ang iyong makikita, pero sa iba, siya po'y malulupit. Sabi, at mga masuwayin.
at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan po yung mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Na ang sabi nga po sa aklat ni Timoteo, Kapitulo 3, ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 5, sinasabi na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Pagka ganyan po ang ating nakikita, sabihin sila'y nananampalataya. Pero hindi po natin makita sa kanila. Sapagkat sabi, nagpapakunwaring na nakikila ang Diyos. Pero itinatakol sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang nakikita natin, yung kabaliktaran, malulupit, masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Marami na po tayo nakasamang mga ganyan. Kaya nga sabi, may anyo ng kabanalan. Sabi 3:5 ng kalawang Timoteo, may anyo ng kabanalan. Anyo lamang yun. Datapot tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ay, pagkaganyan po ang ating nakikita. Dito po naman sa sinasabing maling pananampalataya. Ano po yung maling pananampalataya? Iba na po ang sinasamba nila. Hindi na po ang ating Panginoon Jesucristo. Meron tayo makita ang sinasamba, yung bayani. Yung iba ang sinasamba nila, yung buwan. Sumasamba sa buwan. Yung iba, marami na po kung sino-sino po ang kanilang sinasamba. Yan nga po ang sinasabi na maling pananampalataya. Sapagkat ilang po ang katuwiran ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Sa mga katuwid bagay, ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Wala pong pangalang ibinigay sa silo ng langit upang ang tao ay maligtas. Siya lang po ang ating sasampalatayanan, ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, ang sabi dito sa Roma, Kapitulo 10, talatang 17, kaya nga, ang paniniwala, pero sa English po, basahin nyo, faith. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Dapat yan po. Kung iba na po ang kanilang sinasamba, yan po ay tinatawag na maling pananampalataya. Ano po naman yung sinasabing pananampalatayang walang kabuluhan? Sapagkat may sinasabi po dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 2, sinasabi ni Pablo, sa pamamagitan naman nito ay ligtas kayo kung matayagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban akong kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano po bang pananampalatayang walang kabuluhan? Ang sabi po dito sa aklat sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 7, kaya baka tayo sasabihin ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Pero tandaan po natin, marami pong banggit ng pananampalataya sa banal na kasulatan. Dito po sa Marcos 7, na sinasabi, maliban na kayo magsampalataya ng walang kabuluhan. Ano po ang pananampalatayang walang kabuluhan? Dito po sa 7:6 ng Marcos, dito po sinasabi, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isayas tungkol sa inyong mga mapagpaimabaw, ayon sa nasusulat. Sabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga balabi. Marami ganyan ginagalang. Sabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit po ang puso ay malayo? Ano po sabi sa 7?
Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Yung po pananampalatayang walang kabuluhan. Sabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ano? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kasi po ang kanila pong napapakinggan, sila sabi na sila nananampalataya sa Diyos, nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Pero po, ang sabi, dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng utos ng mga tao. Utos po ng tao ang kanilang napapakinggan. Hindi na po utos ng Diyos. Sa 8, ano sabi? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Nga po. Kasi po, utos na ng tao kanilang napapakinggan, ang kanilang nasusunod. Marami pong mga sekta at relihiyon na ganyan. Hindi na po utos ng Diyos ang sinusunod. Sabi, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng tao. Sa 9, at sinabi niya sa kanila, tutuok itinakwil ninyo ang utos ng Diyos. Pagka ganyan po, utos na ng tao ang kanilang sinusunod at napapakinggan. Ano sabi sa 9? At sinabi niya sa kanila, tutuok itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Ganyan po ang pananampalatayang walang kabuluhan. Sabi, ang bayang ito ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso'y malayo sa akin. Ganyan po, pagka ang ating nasa talima at ating napapakinggan ay utos na ng mga tao at yun din po ang ating sinusunod. Wala pong kabuluhan ang ating pananampalataya. Wala din pong kabuluhan ang pagsamba. Meron pa nga ang sinasabi sa aklat ni Isaias sa kapitulo 29 sa talatang 13, ano sabi ni Isaias sa 29:13, ang sabi ganito, at sinabi ng Panginoon, sabi, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin. Sabi, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Nagpupuri sa lumalapit at pupuri ng kanilang bibig. Pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Sabi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. Bakit? Sabi, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Pagka po utos na ng tao ang ating nasusunod at ating napapakinggan, hindi na po tayo utos ng Diyos sumusunod. Ngunit, sabi, ngunit nilayo ang kanilang puso sa akin. Hindi na po. Kaya nga nasabi sa ating pinag-aaralan, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na tayo po ang pinag-aaral ay utos ng tao. Nasabi nga sa aklat din ni Tito, sa aklat ni Tito, Kapitulo 1, talatang 14, ang sabi nga po ni Pablo kay Tito, sa 1:14, na huwag makinig sa mga kathan ng mga Hudyo at sa mga utos ng tao. Huwag tayo makikinig dyan sa mga utos ng tao. Na ano? Na nangasisinsay sa katotohanan. Ibig po sabihin natin, nalilis na po tayo sa katotohanan. Utos na po ng tao ating sinusunod eh. Hindi na po utos ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa ating Panginoon Kristo, ang sabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Pinakikinggan papabuhan nila ang ating Panginoon Kristo. Kinukontra pa nga nung iba ang mga patutuo ng ating Panginoon Kristo.
Kaya kung hindi na po aral ng ating Panginoon Kristo ang inyong tinatalima, ano po ang sabi sa ikalawang Juan sa talatang 9, ang sabi po dito ni Juan sa ikalawang Juan talatang 9, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ano po hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Kaya kung kayo po ay sa utos ng tao na sumusunod at inyong pinakikinggan, ano ang sabi? Ang sino mang nagpapatuloy, patuloy tayo, sumasamba, ginagana ako ng kanilang mga bibig. Pero ano sabi? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, yung nananahan sa aral ng ating Panginoon Kristo, sabi, ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. Sapagkat yung pong aral ng ating Panginoon Kristo, ang ating tinatalima, ang ating sinusunod. Kung utos ng tao, ang ating nang natatalima at ating napapakinggan. Sabi, walang kabuluhan ng pagsamba niyo sa akin. Ang pinakaaral ay utos ng mga tao. Dapat po tayo ay sa utos ng ating Panginoon Kristo. Doon na po tayo sa aral ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi, ito ang sinisita kong anak na aking kinalugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kaya yan po ang pananampalatayang walang kabuluhan. Wala pong kabuluhan ang pagsamba ninyo. Yan po mga nahanahan sa aral ay utos ng mga tao. Ano po yung sakdal na pananampalataya? Ito po ay yung pananampalataya ni Abraham. Sa English po, perfect. Na dito po sa Santiago, Kapitulo 2, ito'y mababasa natin sa 21 hanggang sa 23 ay sinasabi, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Yan. At sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging sakdal ang pananampalataya. Ano pong gawa ang hinahanap sa atin ng Diyos? Dito sa 24 sinasabi, Santiago 2:24 sabi, nakikita nyo na sa pamamagitan ng gaway inaaring ganap ang tao. Sabi, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi po tayo basta nananampalataya lamang. Dapat po ang ating pananampalataya ay may gawa. Ano pong gawa ang hinahanap sa atin? Ang sabi dito sa Galacia Kapitulo 6, sa 5, Galacia 5, talatang 6, ang sabi, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung pong ating pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung po ang hinahanap sa ating gawa. Hindi po yung gawa natin sa ating sarili. Ano pong gawa yung hinahanap sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi po sa Juan, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung pong pagtupad natin sa utos ng Diyos. Dito po yon sa Juan 14:15,
Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ang pananampalatayang may gawa. Tumatalima tayo. Tulad nga po na inihalimbawa sa atin ay si Abraham. Sapagkat si Abraham ng utusan ng Diyos na ihain si Isaac, ihandog, ginawa niya. Ganyan po ang pananampalataya. Kaya nga po, ang inihalimbawa sa atin ay si Abraham. Nasabi nga dito sa aklat ng Tigaroma, siya po ang ama ng mga magsisisampalataya. Sa Roma, Kapitulo 4, sa talatang 16 at 17, ganito po ang sinasabi. Dahil dito sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Siya po ang ating ama sa pananampalataya. Dapat po doon tayo lalakad sa bakas ng pananampalataya ni Abraham. Sabi sa 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan yaong kanyang pinanampalatayanan sa mga bagay ang Diyos na nagbigay ng buhay sa mga patay at tumawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Kaya si Abraham po ang inihalimbawa sa atin na naging sakdal ang pananampalataya. Doon po tayo lalakad sa bakas ng pananampalataya ni Abraham. Dito sa Roma 4:12 na sinasabi, at ang ama ng pagtutuli nila hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Siya po ang ating ama sa pananampalataya. Na ang sabi dito sa Galacia, Kapitulo 3, simulan na natin sa 6 na sinasabi, gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibilang sa kanya na katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga iyon ay mga anak ni Abraham. Tayo po ang tunay na anak niya. Tayo po'y kanyang anak sa pananampalataya kung tayo po'y lalakad sa bakas ng pananampalataya ni Abraham. Sa 8, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan na inaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pananampalataya at sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng una ang Ebanghelyo kay Abraham. Yung po'y pinangaral na nung una pa ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Lahat po ng mga bansa na sasampalataya din sa ating Panginoon. Kaya nga sa 9, kaya nga ang sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Paano po si Abraham nanampalataya? Ano po ang sabi sa Genesis 26? Paano po siya lumakad sa pananampalataya? Sa Genesis Kapitulo 26, dapat po ganyan din tayo lalakad sa kanyang bakas ng pananampalataya. Dito po sa 26, talatang 5, ay ganito po ang sinasabi, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig. Ganyan po siya lumakad sa pananampalataya. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, ginanap ang aking bilin. Dapat po ganyan din tayo. Ang aking mga utos, hindi po tayo doon sa utos ng tao, dapat po sa utos muna tayo ng Diyos, sabi. Ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Ganyan po siya lumakad sa Kaya po, naging sakdal ang kanyang pananampalataya. Ulitin ko po, 26:5 ng Genesis. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig,
ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at aking mga kautusan. Dapat po ganyan ang ating paglakad sa. Yun po yung may gawa. Kaya sabi natin pa sa Kristo, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun po ang pananampalataya ang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang sabi nga po dito sa aklat ng mga hari, sa unang hari, Kapitulo 8, sa talatang 61, kaya nga ang sabi dito, kaya't maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon. Dapat po sakdal, perfect. Kaya maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan. Dapat po tayo lalakad sa kanyang palatuntunan. Ingatan ang kanyang mga utos. Gaya sa araw na ito. Ganyan po tayo lalakad sa pananampalataya. Iingatan po natin yung kanyang mga utos para po maging sakdal ang ating pananampalataya. At paano naman po magiging sakdal ang pag-ibig sa atin ng Diyos? Ang sabi nga dito sa unang Juan, sa Kapitulo 2, talatang 5, ang sabi dito ni Juan, unang Juan 2:5, datapat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya yung naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Perfect po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Sakdal. Dahil tayo tumutupad ng kanyang salita. Mabi, ulitin ko. Datapat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita at tunay na sa kanya yung naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa kanya. Maging tayo, alam natin tayo kanya. Bakit? Tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yan po ang may sakdal na pananampalataya. Ang ating pong pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan po ang gawang hinahanap sa atin. Na ang sabi din nga dito ni mga ba yun? Si Lucas, kung makikita ko yung talatang dito sa aklat ni Lucas, Kapitulo 6, talatang 46, kaya nga ang sabi dito ng ating Jesucristo, bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Tinatawag ninyo Panginoon, Panginoon. Yung mga sinasabi ng ating Panginoon, hindi naman yung ginagawa. Ayun po yung sinasabing pananampalatayang walang gawa. Ano po sabi doon? Baog. Nasabi nga dito sa Santiago, kung hindi na tayo tumutupad ng kanyang mga utos, walang gawa. Ang sabi dito sa Santiago, Kapitulo 2, sa talatang 20, ang sabi dito, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Kung tayo nananampalataya at hindi naman tayo tumutupad ng kanyang mga utos, yun po ang gawang hinahanap sa atin. Yun pong tayo tumalima, nasundin natin ang kanyang mga utos. Diyan din po tayo magiging sakdal ang pag-ibig sa atin. Yun po ang may sakdal na pananampalataya.
Kaya tayo po sa panahong ito, tayo po ay lumalakad sa kautusan ng ating Panginoon Kristo. Hindi na po tayo lumalakad sa panahon at palatuntunan sa kay Moises. Tayo po sa panahon ito, tayo po ang sabi nga dito sa Galacia Kapitulo 6, talatang 2, sabi, magdalahan kayo ng mga pasalin ng isa't isa at tuparin ninyo ngayon ang kautusan ni Kristo. Tayo po dito nalalakad sa mga kautusan. Hindi na po tayo doon sa kautusan at palatuntunan ni Moises. Sapagkat yan po'y sabi dito sa Hebreo sa Kapitulo 10, talatang 8 at 9, ang sabi ito, sa itaas ay sinasabi, mga hay at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, hindi na po ibig. Di mo kinalulugdan ang mga bagay na ihahandog ayon sa kautusan. Yung po yung kay Moises. Sapagkat sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang itatag ang ikalawa. Doon na nga po yun. Yung kautusan na ng ating Panginoon Kristo. Hindi na po tayo doon lalakad sa kautusan at palatuntunan ni Moises. Kaya po tayo ay mag-iingat na sa ating lakad sa pananampalataya. Sapagkat, ang sabi nga po sa aklat ng Pilipos, sa 3:17, kaya nga sabi dito, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawa na nakita nyo sa akin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na akin sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sapagkat hindi na po sila lumalakad ayon sa kautusan ng ating Panginoong Kristo. Na sabi nga dito sa 2 Korinto, Kapitulo 11, talatang 13, ang sabi, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Yan pong mga iyan ay hindi na po lumalakad ayon sa utos ng ating Panginoong Kristo. Na sabi nga dito sa aklat ni Tito sa 1 sa talatang 10, dito ay sinasabi 1:10 ng Tito, sapagat may maraming mga suwail. Yan po, marami pong mga suwail. Yan po mga mandarayang, mga gagawa. Sapagat may maraming mga suwail na nagsasalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, na lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuloy, yung po sa kautusan pa ni Moises, na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom, mga taong nagsisipanggulo sa buong sambahayan, na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat, hindi na po narapat ituro, ay tinuturo pa. Dahil sa mahalay na kapakinabangan. Yung po ang dahilan nun. Yung po'y dahil sa mahalay na kapakinabangan. Kaya po tayo'y mag-iingat na. Tayo po'y doon sa sakdal na pananampalataya. Kaya yung po ang sinasabi, yung pong sasampalataya, sabi dito sa 9:33 ng Roma na ating binasa, gaya ng nasusulat, narito ilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran, batong pambuwal, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapaya. Kung tayo po'y doon lalakad sa sakdal na pananampalataya, tulad po ng pananampalataya ni Abraham, kung paano po siya lumakad. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral, at ituloy na po natin sa susunod nating pag-aaral.